Introducing my gulay na kamoting kahoy mga lods. Yan ay talbos ng kamoting kahoy. For today's video mga lods, magugulay tayo ng talbos ng kamoting kahoy. Tara, samahan niyo ako. Good morning. Mga lods, naglamas ako ng kamoting kahoy kasi ito yung igugulay natin for today. Ayan. So, after ko siyang nilamas yung talbos ng kamoting kahoy, dapat pigain mo siya dito. Ayan, ganyan. Piga. Kasi nagtutubig siya. Tapos, pag napiga mo na siya, ito na yung magiging itsura niya. Nabawas na yung tubig. Ayan. Alright? So, ito yung proseso kasi ng pagluluto ng talbos ng kamoting kahoy. This is it na mga lods, the finished product of the talbos ng kamoting kahoy that is ready for cooking. Ayan. Nilamas mo siya. Pagkalamas mo, pinigaan mo siya para mawala yung tubig na nagkatas. Matapos mo siyang pigain. And then, nung napiga mo na siya, syempre magkukumpol siya. So, yung ginawa ko, hiniwa ko pa siya para kasi yung iba ng dahon, hindi naman talaga siya napuputol pag nilalamas mo. Parang nabibilot lang siya. Tapos medyo elongated siya. Pag kumain ka, medyo mabubulunan ka kung hindi mo siya i-slice. Ayan, kaya in-slice ko na siya. So, ang gagawin ko naman na sunod, magkakayod na po ako ng nyog. Ayan. Pero pupunta muna ako doon sa kabila para bumili po ako ng nyog na kakayodin ko para ipanggata. So, yan po yung electric na coconut grater natin. Yan ko ikakayod or kakayodin yung dalawang nyog. Kinuha ko dun. Binili ko sa kabila. Tapos, hindi na siguro ako mag-video pagkayod kasi baka masugatan yung kamay ko, ha? Tayo mga lods. Nakayod ko ng lahat yung dalawang nyug and I will get the grated coconut out from there para ilagay dyan kung saan tayo magagata. Nahulog na yung iba dyan. And then, alam nyo, yung sabaw ng dalawang nyug, yan yung gagamitin ko dyan. Dyan, yan. Sabaw yan ng dalawang nyug para yung gulay natin medyo manamis-namis. Alright? Mga lods, dali-dali, ginata ko na agad pagkakayod ko kasi nga dadating na yung anak ko galing sa school. Ayan, kumukulo na yung gata, pero sana wag siyang malabnaw, ha. Kasi parang hindi ko nalakasan yung pagpipiga sa kinayod na nyug. Pero sana okay na siya. Tapos, pinag-isa-isa ko na dyan yung bawang, sibuyas, luya. Tapos yung giniling na frozen pa nga. Tapos maglalagay tayo ng sili. Hindi kagandahan yung sili ko. Tapos black pepper. At ito na po yung gugulayin nga natin na dahon ng balinghoy or kamoting kahoy. Ayan. So, ilagay ko na muna yung mga sangkap, ha. Unahin ko na lang si giniling para ma-defrost na siya. Ayan. The giniling is there. Defrost ka na dyan sa mainit na gata. Sa kumukulong gata. Ayan. Tapos, lagay na natin yung mga bawang, sibuyas. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng, buksan ko lang yung paminta. Wait lang, ayaw siyang lumabas. Buksan ko na lang yung takip ng paminta. So, andyan na lahat yung mga sangkap. Ay, wala pa pala yung asin. Sorry. Asin. Maglagay tayo ng asin para malasa na siya bago pa naman natin ilagay yung talbos ng kamuting kahoy na nakipag-wrestling tayo kanina. Ayan yung asin. Mas, medyo lasa yung asin. Mas masarap yung gulay. Wala ako nilalagay dyan na mga kung anong seasoning, ha. Lahat lang po yan natural para kidney,
friendly yung ating gulay. So, haluin natin. Tapos, pag nakita na natin na parang lutong-luto na yung gata, pwede na nating ilagay yung talbos na ating pinroseso kanina. Alam nyo ba, maproseso magluto ng talbos ng kamuting kahoy, promise. Tapos, lalo kung kung wala kang nakaredy na gata. Katulad kanina, nagkayod ako. Mabuting electric na kayod na yung ginamit natin. Kung mano-mano, mas matagal pa. Kung magugulay ka ng mano-mano, dapat maagang-maaga pa. Magkayod ka na ng nyog. Yun naman, mabilis lang. Alam nyo, inaral ko talaga magkayod doon sa electric na yung coconut grater. Kasi mahilig yung husband ko sa gulay. Gusto niya, pag kumakain kami, laging may gulay. Pag walang gulay, hindi siya masaya. Ako rin naman. Gusto ko laging may gulay. So, ayan. So, hayaan muna natin na malutong-maluto yung gata. Tapos, andyan na lahat po yung mga sangkap. Tapos, saka natin ilagay mamaya yung dahon. So, ayan. Tuloy-tuloy po yung pagkulo ng ating ginugulay na kamuting kahoy. Alam nyo, yung paggugulay na kamuting kahoy, dapat hindi yun minamadali. Para sure na lutong-luto siya. Ayan. Tapos, dun sa kabila, pinapainit ko na yung isang kawali namin kasi magpiprito na lang po ako ng lumpia at daing. Tingnan nyo naman sa video ko, hindi ko naalala agad ilabas itong aking pang-adobo na kaning baboy. So, mamayang gabi ko na lang to iluluto na adobo. Tapos, ngayong tanghali, gulay na lang muna kami. Tapos, lumpia, tapos daing. Okay na yun. Hindi na yun magrereklamo ang anak ko kasi meron naman ng lumpia. And so, sa wakas mga Lods, after the long process, luto na po ang aking gulay na talbos na kamuting kahoy. Ayan, so, manananghalian na kami. Hinihintay ko lang dumating yung aking anak coming from the school. Alright?